Sa video na to, i-discuss po natin yung ilan sa mga katangian ng mga bariyang ito na lumabas noong panahon po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang unang-unang mapapansin dito sa mga bariyang to, lahat po sila may taong 1980. Madali ito. 1980, 1980, 1980, 1980. Pero meron tong detalye na hindi gaano napapansin. Kung ito po, focus po tayo dito sa kanang part ng coin na to. Di ba may isang star dyan? Dito may isang star. Ito ganun din. Dito sa G's. Dito rin sa 25 centavo coin. At kasi po, meron din pong year 1980 na lumabas. Ito po, 1980 yan. 1980. 1980 na G's. 1980 na 25 centavos. Yan. So, kumpara na lang muna natin yung yung Mamera tsaka 5 kasi sila talaga yung kakaiba yung itsura. Kasi 'di ba iba yung hugis nila para mas magandang tingnan sa video. Ayan. So parehong 1980, pero kung mapapansin nyo, itong nasa kaliwa, dalawa yung star. Ito, isa lang yung star. Tapos dun sa kabilang side, yan. Dito sa itong coin na hindi naka coin flip yung walang balot, meron niyang mint mark na BSP dito sa ilalim nung salitang sentimo. Tapos ito namang coin na nasa kaliwa, walang mint mark yan, blanco yung yung nasa ilalim ng sentimo. Lahat ng barya na sa series na yan, meaning yung bagong lipunan series nung panahon nga ni former President Marcos Sr., yung tatay ng presidente ngayon ng Pilipinas. So ganun din po yung mga susunod, iba pang denomination, papansin po natin na ayan po, ayan, eto walang mint mark sa ilalim ng sentimo. Ito merong mint mark sa ilalim ng sentimo, BSP. Ganon din po yung kabilang side. Isa lang yung star dito sa coin na to. Tapos dito naman sa coin sa kaliwa, dalawa yung star. Ngayon, tanungin nyo siguro, ano naman ngayon ang importansya niyan, kung kung nanonood po kayo ng video na to, ibig po sabihin, interesado kayo sa mga coin, 'di ba? Kaya dinidiscuss po natin. Kasi yun din po yung mga yung mga maliliit na pagkakaiba na hinahanap ng mga collector na katulad ko. Ayan. Tsaka kung kung may intensyon kayong magbenta, kasi marami rin akong mga nakikita sa internet na paano magbenta ng ganyan, ng ganito. Ang una po nating dapat alamin, 'di ba, kung ano yung binebenta natin. Ngayon hindi po tayo makakabenta ng maayos kung wala ho tayong alam sa coin. Kaya ang nangyayari tuloy, naloloko lang tayo ng mga coin vlogger na sobrang pagkalalaki ng mga presyo ng mga barya na ito mga lang po ito, mga common coin lang po ito pag may nagsabi po na malaki ang halaga niyan, matik yun, niloloko lang kayo kasi para mas madami ang view. Kasi katulad nitong mga coin na to, ito teka. Ito kaninang hapon ko lang to nabili tong Mamera na to. Ayan, yung Mamera na yan. Ano lang yan, 10 piso lang yan isa, makintab pa. Maganda pa yung quality niya. Mga ganyan pong coin, mura lang po yan. Makakabili pa po kayo sa Cubao ng mga ganyan, mura lang. 10 piso, 20, ganyan, 20 pesos. Pero syempre, hindi nyo rin naman po mabibenta sa kanila sa ganung halaga kasi sila nagbebenta nga sila. So kailangan may tubo. Kaya yung mga vlogger na nagsasabing
Lalo na yung piso na 1972, 1974 na pagkalalaki ng halaga. Hindi po totoong ano yun, ano. Alam ko medyo off topic pero kasi yun yung laging tinatanong, kaya mas mabuti na rin na plano ko nga siguro sa mga video na gagawin ko pa sa susunod, paulit-ulit kong babanggitin ano na hindi malaki ang value ng mga ganong coin. Kasi itong katulad yung mga video ko, konti lang ang view kumpara doon sa mga view nila eh. No? Yung, maabot yung mga view nila ng 100,000. Meron pa nga ako nakita, 10 million views. Kasi mas masarap pakinggan yung ano eh, di ba? Mataas ang value. Siyempre, ang daming tao may hawak ng mga ganitong barya eh. O, mas masarap nga naman pakinggan na yung mga barya, di ba? Yung barya ko, barya ang hawak ko eh. Mataas ang halaga. Kaysa naman dito sa vlog ko na to, na sinasabi ko na hindi, ano lang, mabibili niyo sa kubaw ng 10 piso lang ang halaga. Diba? Oh, pero balik tayo dito sa mga coin na to, no? Hindi lang po to sa year 1980. Kasi itong mga klase ng coin na to, ginawa po to o lumabas po ito mula 1975 hanggang 1982. Ang kumpleto ko pa lang po ng mga year ay yung 1979. Yan. Ito na nga lang, mas maano. Itong 1979, no? At saka yung year, ano ba yan? Year 1976. Ito ngang, ano na to, itong 5 centavo coin na to, kabibili ko rin lang yan, 10 piso lang yan. Binili ko yan kasi meron na ako niyan, kaya lang yung nasa collection ko kasi ang pangit. Ayan, no? 'Di ba naka-coin flip na siya sa album ko. Ayan, ang pangit. Pero kumpara nyo naman dito sa bagong bili ko, 'di ba? Mas maganda naman ang dihamak. Oh, ito pati yung kabilang side, 'di ba? Ang itim. Ito makintab pa siya, 'di ba? So, ganun din po yung ginagawa ko no pag meron na po ako nung existing na coin, naghahanap pa rin po ako nung mas magandang version para excuse me, para para ma-upgrade ko yung coin collection ko. So, yan lamang po, no, nauubo na rin ako. Baka kailangan ko nang uminom ng tubig. Salamat po.